Mayroon na naman silang bagong nilagay dito na stages dito sa poste na ito. Mayroon na rin silang mga ito mga rebars. Dito andito pa rin yung gantry. Dito ito sa may bahagi ng Santo Tomas kung saan ay natatapos nila pagtayo dahil wala na silang mga poste. Pagpatuloy natin sa pag-update dito sa NECR project o North-South Commuter Railway Project ng Pilipinas. Ngayon, andito po tayo ngayon sa may bahagi ng Santo Tomas at makikita natin dito na connected na ang CPN1 at CPN2 dahil ang area na ito ay wala pa itong access dahil palaisdaan nga ito. At ngayon ay nakompleto na nila ang paglagay ng road access para sa construction nitong alignment ng NECR. At sa bahaging ito, magtatagpo ang CPN1 at CPN2. Ngayon, andito po tayo sa may bahagi ng CPN2, Contract Package number 2 ng Malolos Clark Railway Project. At ang contractor naman dito ay ang Acciona at Dailim. Dito makikita natin na nakalagay na ang kanilang mga rebars para sa pile cap sa bahaging ito. At makikita natin na medyo maganda tingnan ang kulay ng tubig, nakakaakit, pwede kang maliligo siguro dito. At dito naman makikita natin na mayroon na silang nabubuhos para sa pile cap at mayroon na rin itong nakatayo na mga vertical rebars para sa mga poste. At ilang poste din itong pinagsabay-sabay nila ng gawa. Hindi kagaya sa iba, hindi ito pa isa-isa, kundi sabay-sabay nilang ginagawa. Kaya sabay-sabay din itong nagkakaroon ng mga pile cap at mga pier column. At dito makita natin ang isa na ito ay tapos na, kulang na lang ay pier head. At ang kasunod naman ito ay sigurado ako per head na ang ginagawa dito dahil may nakatakip at nakatago ang mga duwindi na nagtatrabaho dito. So, makita natin dito natapos na ang mga column, kulang na lang ang per head at nakalagay ito at binabalutan nila ng mga protection ang mga nakausling bakal. Ito na lang yung mga may ginagawa nila dahil sa bandang unahan ay dyan din magtatapos ang CPN1. Sa bahaging iyan ay papunta na po yan sa may Minalin. Dito makita na natin dito kung ilan yung mga poste na natapos na nila at mayroon pang pangilan-ilan na kasalukuyang ginagawa pa rin nila at hindi pa natatapos. Lalong-lalo na itong bahagi na malapit sa gagawing cantilever bridge at makikita din natin dito ang isang poste sa gagawing cantilever bridge na wala pa silang nilalagay. At noon kung naalala nyo nung unang nakuna natin itong video, natapos na itong isang poste para sa cantilever bridge at ngayon mayroon na naman silang nilalagay na mga scaffolding or stages. Mayroon pa sila siguro, mayroon na silang ipapatong dito. Siguro lalagyan na nila ito ng anong ilalagay nila dyan. At makikita natin dito yung mga nakalatag na mga box girders at ang mga poste. Eskwaladong eskwalado, nagmukha itong buto ng mahabang hayop na may kamandag. At kung titingnan natin ang pagkalatag ng mga poste, ang mga box girder ay eskwaladong eskwalado ito. Nagmukha ito ng buto ng mahabang hayop na mayroong kamanda. At sa
sa may kalayuan, makikita natin ang kauna-unahang gantry ng CPN-2 kung saan ay nakatapos na ito ng ilang span ng viaduct at sa kasalukuyan ay wala na itong mapuntahan dahil nalaktaw nga ang poste. Nasa ilang poste pa ang kulang para makadiretso sila dito sa mga Gusto po nating pabilisin ito pong construction ng tinatawag po nating North-South Commuter Railway o yung linya po natin na magdudugtong mula sa Clark International Airport sa Pampanga patungo po sa Calamba. So baka po hindi batid ng ating mga listeners. North to South, ang gandang plano North to nito. South. Ang gandang plano. Apo, doon po sa mga hindi pa po nakakaalam kung ano po itong North-South Commuter Railway natin, ito po ay isang fully elevated line. Ito po ay 147 kilometers mula po sa Clark International Airport patungo pong Calamba. Meron po itong 35 na mga estasyon. Magdadaan po ito sa 22, 22 po ng mga local government units. At ang layon po natin dito ay magkaroon po ng option ng ating mga commuters. Halimbawa, na sumakay po ng tren sa Clark International Airport, hindi na po sila lilipat at in 2 hours po makakababa na po sila sa Calamba. Tama po na almost fully elevated tayo, pero gagamitin pa rin po natin yung baba. Ang mangyayari po kasi, ito pong North-South Commuter Railway natin, ito po yung magiging para sa mga passengers natin, dito po yung mabilis. Mula Clark papuntang Makati, 55 minutes lang po. Pero doon po sa baba, meron po tayo doong lugar kung saan po magpapatuloy ang serbisyo ng PNR after po na matapos ang NSCR. So ano po yung dadaan sa baba? Dadaan po sa baba yung ating mga freight, yun pong mga tren na magkakarga po ng mga kargamento, cargo po. Doon din po sa baba ay maaari pong dumaan yung mga tren po natin na pang long haul. Halimbawa po, yung tren po na papuntang Bicol, yung tren po na pupunta ng Clark, pupunta po ng Northern Luzon, doon naman po sila dadaan sa baba. So hindi po mawawala yung linya po natin sa baba ng North-South Commuter Railway, ngunit ang mangyayari po ay magkakaroon po tayo ng dalawang serbisyo na magdadaan po dito sa linya ng Philippine National Railways. So ibig sabihin magiging dalawa ang rail? Dahil po inumpisahan natin ng hiwa-hiwalay yung iba-iba pong segments, meron din po tayong mga hiwa-hiwalay na pag-uumpisa ng operasyon. So halimbawa po, itong Malolos po hanggang Maynila natin ay inaasahan po natin matapos as early as 2026. Yun pong Malolos hanggang Clark by 2027 at ito pong papuntang Calamba 2028 to 2029. So napakahaba po ng linyang ito. Talagang 5 years. 5 years. 147 kilometers, 35 po ng mga estasyon at 22 ng mga local governments po ang sakop niyan. Kung kaya po, unti-unti po natin bubuksan yan as we go along po. Ayos. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.